Magsimula tayo sa isang tanong. Simple lang pakinggan pero napakakomplikada pala. Anong nangyayari kapag may batas na ipinapasa para tumulong pero parang sa isang iglap nawawala yung pondo para maipatupad ito? Para sa paghimay natin ngayon, sinuri namin ang isang mahalagang diskusyon mula sa Senado. Tungkol ito sa budget para sa mga mag-aaral na may kapansanan o learners with disabilities para sa taong 2026. Ang misyon natin, intindihin kung bakit may ganitong kalaking agwat sa pagitan ng batas at ng katotohanan at ano ang epekto nito sa mga pamilya. Sige, simulan na nating himayin to, no? Okay, so unahin natin yung simula ng lahat ng gulo. Yung pera. Sa diskusyon, binuksan ni Senator Marcoleta yung tungkol sa Republic Act 11650. Yung Inclusive Education Act. Oo. Yun nga, ang ganda ng batas sa papel, di ba? Pero may napansin siyang isang critical na bagay sa panukalang 2026 budget. Hinahanap niya yung tinatawag na Program Support Budget bilang isang hiwalay na, ano nga yun? Line item. Oo, line item sa ilalim ng Department of Education. Pero wala. As in, wala talaga? Wala. Sabi niya, may pangkalahatang pondo raw para sa learning materials. Pero hindi yun yung hinihingi ng batas. Kailangan espesifiko. At dito, kailangan nating huminto sandali. Kasi napakahalaga ng salitang yan, yung line item. Hindi lang siya accounting jargon. Tama. Ano ba talaga ibig sabihin yan? Isipin mo na lang yung line item para siyang padlock sa isang baul ng pera. At sa baon na yan may nakasulat na para lang sa mga batang may kapansanan. Okay. So naka-earmark talaga. Eksakto. Kung wala yung padlock na yan, yung pera napupunta lang sa isang malaking bodega ng pondo ng DepEd. Pwedeng magamit sa kahit ano, pampagawa ng classroom, pambili ng ibang libro. So nawawala yung garantiya. Mismo. Dito nagsisimula yung problema, yung tinatawag na failure of appropriation. Failure of appropriation. At ang mas nakakagulat pa, ang ginamit na term ni Senator Marcoleta, magic daw. Magic. Oh? Paano raw nangyari na sa unang version ng budget proposal, yung National Expenditure Program o NEP, na galing mismo sa Malacanang, nandun yung pondo. Pero pagdating sa version na isinumite sa Kongreso, bigla na lang naglaho. Parang bula. Oo. Pero sa totoo lang hindi naman to magic, di ba? May mga posibleng dahilan siguro kung bakit nangyayari to. Tama. Hindi yan magic. Kadalasan, ang pagkawala ng isang line item, resulta yan ng maraming bagay. Pwedeng political horse trading, ipinagpapalit yung mga pondo. Para sa ibang proyekto? Pwede. O baka nagbago ang priorities ng administrasyon. O sa pinakasimpleng dahilan, baka walang sapat na champion sa loob ng Kongreso na handang makipaglaban para sa pondong yon. Kaya natatabunan lang ng mas malaki at mas maingay na issue. Yun na nga. Okay. At dahil sa pagkawala ng line item na yan, ano yung mga direktang serbisyo na hindi mapopunduhan? Ano yung nawawala sa mga bata? Well, ayon kay Senator Marcoleta, 3 napaka-critical na sistema ang direktang tinamaan. 3? 3. Una, yung Child Find System. Child Find System. Ito yung para hanapin at tukuyin kung sino at nasaan yung mga bata, di ba? Eksakto! Kung wala ito, para kang naglalayag sa dagat ng walang mapa. Paano mo tutulungan yung hindi mo alam na nandun pala? Gets. So yun yung una. Ano yung pangalawa? Pangalawa, apektado yung pag-hire ng mga espesyalista, mga doktor at therapists. Okay. At pangatlo, yung support services. Napakasimple pero napakahalaga. Pondo para sa transportasyon. Pamasahe. Oo, pamasahe. Paano makakarating sa therapy center ang isang bata kung wala man lang pambayad sa jeep ang pamilya? Teka, sa 3 yan, kung pipilitin kang pumili ng isa lang na uunahin mong pundohan, ano yun at bakit? Kasi parang lahat sila importante. Mahirap na tanong, pero kung pipilitin, siguro. Siguro yung Child Find System. Bakit yun? Kasi yun yung pundasyon ng lahat. Kahit mayroon ka pang libu-libong therapists at bus, kung hindi mo alam kung sino at nasaan ang mga batang nangangailangan, Walang silbi. walang silbi ang lahat ng yan.
Yung data, yung pagtukoy sa kanila, yan ang unang-unang hakbang. So hula-hula na lang lahat pagkatapos nun? Oo, dito nagsisimula yung agwat sa pagitan ng batas at realidad, sa mismong pagkakabigo na bilangin at kilalanin ang bawat isang bata. At yung realidad na yan, dito na pumasok si Senator Villanueva. Binigyan niya ng muka at boses. Kasi dito sa part ng diskusyon, naging malinaw na hindi natutungkol sa numero lang, naging personal. Sobra. Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinahagi niya sa publiko na siya mismo ama siya ng isang special kid. Ramdam mo sa boses niya yung bigat. Tinanong niya kung ano na ba talaga ang nangyayari sa implementasyon ng batas. Kasi ang nakikita niya sa baba, mga pamilyang hirap na hirap, lalo na yung nasa malalayong barangay. Walang access sa developmental centers. Dito natin nakikita yung paglipat mula sa unang problema, yung failure of appropriation, papunta tayo ngayon sa pangalawang malaking bitak sa sistema, isang failure of human resources. Yung kakulangan ng tao? Oo. Kahit sabihin nating biglang magkapera bukas, meron ba tayong sapat na eksperto para gawin ang trabaho? Ang sagot, ayon sa kanila, Isang malaking hindi. malaking hindi. At dalawa ang ugat niya, no? Unang-una, yung pamilyar na sa ating lahat. Brain drain. Oo, ang walang katapusang brain drain. Ayon sa mga senador, ang mga magagaling nating occupational therapists, speech therapists, umaalis. Bakit? Dahil sa sahod. Hindi raw competitive ang sahod dito. Kung sa ibang bansa, kaya kang kumita ng 3-4 na beses na mas malaki. Mahirap talagang manatili. Mahirap. Hindi to issue ng pagiging makabayan eh. Issue to ng survival. Pero bukod sa brain drain, may isa pang mas nakakagulat na numero na lumabas. Ito yung talagang grabe. Yung bilang mismo ng mga espesyalista sa bansa. Ito yung mabigat eh. Ibinahagi ni Senator Villanueva base sa sarili niyang karanasan bilang ama na mayroon lang daw 2 tanyag na developmental pediatricians sa buong Pilipinas, 2? sa buong bansa. 2? Si Dr. De Malanta ng St. Luke's at si Dr. Reyes ng Makati Med. Grabe. At para makakuha ka ng appointment sa kanila, ang waiting time daw aabutin ng halos 1 taon. Teka, 2 lang? Sigurado ba yan? Baka naman yan lang yung mga, pinakasikat. Pero marami namang iba. Yan din ang unang iisipin mo, di ba? Pero ang punto yata ni Senator Villanueva ay hindi lang tungkol sa pagiging sikat nila. Sila yung mga top tier, yung go-to experts. At yung personal niyang karanasan, yung hirap sa paghahanap at yung 1 taong paghihintay, sumasalamin niyang sa karanasan ng napakaraming magulang. So kahit may iba pa, kulang na kulang pa rin talaga. Kulang na kulang. Ang ratio ng espesyalista sa populasyon ng mga batang nangangailangan sobrang layo. 1 taon, grabe. Halos 1 buong school year yun na walang nangyayari. Paano mo sasabihin sa isang magulang na maghintay po kayo ng 365 days? Napaka-critical ng tanong na yan. Kasi yung mga unang taon ng isang bata, yan yung critical window para sa development. Bawat buwan, bawat linggo, mahalaga. So yung 1 taon na pagkaantala, Malaki ang epekto. Pwedeng habang buhay na epekto sa kakayahan niyang matuto, makipag-usap. mamuhay ng normal? Oo, yung agwat na binabangkit natin, hindi na lang siya sa budget. Nagiging agwat na siya sa pagitan ng isang bata at ng kinabukasan na dapat para sa kanya. Habang naghihintay ang pamilya, lumalaki yung developmental gap ng bata. At dito na natin makikita yung pangatlong breakdown point mula sa walang pera papunta sa walang doktor. At ngayon, yung direktang epekto sa mga pamilya. Ito na yung failure of access. Dahil sa kakulangan ng assessment, lalo na sa probinsya, ang daming bata na hindi man lang natutukoy na nasa autism spectrum pala. At ang resulta niyan, trahedya. Nagkakaroon ng maling akala na ang autism ay sakit sa pag-iisip o simpleng pagiging pasaway. Nakakalungkot? May mga kwento, ayon sa diskusyon na dahil sa kawalan ng kaalaman at suporta, may mga magulang na itinatali o ikinukulong na lang ang kanilang mga anak. Hindi dahil masama silang magulang. Hindi, kundi dahil sa desperasyon, dahil sa kakulangan ng isang sistemang dapat sana ay umaagapay sa kanila. At kahit pa sabihin nating may mga pamilyang nakahanap ng paraan para makarating sa Maynila, may isa pang pader na kailangan nilang harapin.
Ang gastos. Dito naman pumasok si Senator Tulfo. Sabi niya, hindi lang daw yung libu-libong bayad sa therapy ang problema, pati yung mga kaakibat na gastusin. Oo, yung mga hidden costs, kumbaga. Isipin mo, galing kang Mindanao o Visayas. Pumunta ka ng Maynila para sa isang 6 na buwang therapy program. Ang tanong, saan ka titira? Saan ka titira? Ano ang kakainin ninyo? Paano ang pamasahin ninyo araw-araw? Grabe. Sabi ni Senator Tulfo, maraming pamulya ang napipilitang itigil ang programa sa kalagitnaan. Dahil nauubusan ng pera, sayang lasat. Sayang lahat ng nasimulan. Dito na niya binanggit yung foundation niya, yung Little Ark Foundation, na nagbibigay ng libreng tuluyan para sa mga ganitong pamilya. Maganda yan, syempre. Malaking tulong, walang duda. Pero kung titignan natin sa mas malawak na perspektibo, ano ang ipinapakita nito tungkol sa sistema natin? Ipinapakita nito ang isang classic na sitwasyon. Kapag ang gobyerno ay nagkukulang, ang mga private individual at foundation ang pumupuno sa butas. Isang band-aid solution. Oo, band-aid solution sa isang malalim na sugat. Hindi nito nilulutas ang ugat ng problema. At nagiging charity-based ang serbisyo sa halip na rights-based na garantisado ng batas. Nagiging swertihan. Swertehan kung mapalad kang mahanap ng isang foundation. Hindi dapat ganoon. Ang serbisyo para sa mga batang may kapansanan ay dapat isang karapatan, hindi isang regalo. So kung pagtatagni-tagni natin lahat to, isang napakalinaw na larawan ng nabubuyo. Mayroon tayong batas na may magandang layunin, pero nasisirang implementasyon sa 3 yugto. Tama. Una, yung failure of appropriation, yung pondo na nawawalang parang magic. Pangalawa, yung failure of human resources, matinding kakulangan ng doktor at therapist. At pangatlo, yung failure of access, kung saan kahit may determinasyon ng pamilya, hinaharangan pa rin sila ng mga pader ng heograpiya at gastos. Eksakto. At ang isyong ito ay higit pa sa numero at budget. Ito ay isang salamin. Isang salamin ng kung paano natin pinapahalagahan bilang isang lipunan ang mga pinakanangangailangan sa atin. Isang pagsubok. Oo, isang pagsubok sa ating kolektibong commitment. Lagi nating naririnig yung sinabi ni Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, di ba? Oo naman. Pero ang pagtugon sa pangangailangan ng mga batang may kapansanan, hindi lang yan tungkol sa pag-asa. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang kinabukasan ay pagmamay-ari ng lahat ng bata, anuman ang kanilang kalagayan. Ang tunay na tanong ay, paano natin gagawing katotohanan ang pangakong yon? At bilang pangwakas, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pag-isipan. Mula sa lahat ng narinig mo tungkol sa mga butas sa sistema, mula sa magic ng budget, sa isang taong paghihintay sa doktor, hanggang sa mga pamilyang umaasa na lang sa charity. Kung ikaw ang nasa posisyon na may kapangyarihan, ano ang isang konkretong hakbang na gagawin mo bukas para masigurong walang batang may kapansanan ang naiwan? Hindi lang sa batas, kundi sa totoong buhay.